Ang buzzword sa panahon ngayon, AI, Artificial Intelligence. Malaking tulong daw ito para mapadali, mapaganda at maisagawa ang ilang trabaho at mga personal na likha. Pero mapapalitan nga ba nito ang sining mula sa angking talino ng tao? Ang saloobin ng ilang artists sa paglipanan ng mga gawang AI, alamin sa unang bahagi ng aming special report, Artificial Obra. Sa panahon ng Artificial Intelligence o AI, lahat pwedeng maging instant. Kapag gusto ng imahe o litrato, hindi na kailangang gumuhit. At masasabi mo ba, alin ang likha ng artist at alin ang AI? I think ako AI siya. Nung una kong tingin as art student, hindi siya AI. AI po. Yung brush strokes niya kasi parang Human-made. Ikaw ba? I think Saan- it's human-made. Halos wala na rin pagkakaiba. Kayang-kaya na kasi gawin ng AI lahat eh. Pwedeng AI. Pero ang imahe, hindi likha ng AI, kundi obra ng full-time live portrait artist na si Albert Raquieno. Gamit ang highlighter at paintbrush, bigyan mo lang siya ng 2 hanggang 3 minuto, maguguhit na niya ang portrait mo. Bilang artist, naninindigan pa rin naman ako na hindi siya mapapalitan. Ang AI kasi, efficient ito, mabilis ito, may results agad, output-based. Pero dito sa live portraits na ginagawa ko, gusto kong mapahalagahan natin yung proseso, yung interaction, yung human connection, para mas madagdagan ng value yung output natin or yung ibibigay ko sa kanila. At kahit may mga bagay na kayang gawin ng AI, para kay Albert, hindi pa rin dapat talikuran ang sining na likhang kamay. Naniniwala naman ako na mananalig pa rin yung humanity or yung value nito. Hahanap-hanapin pa rin natin yung sense of being human ng isang work. Yung dinadrawing ka mismo ni Albert sa kung paano kanya nakikita, even yung conversation na sinishare nyo habang ongoing yung process, hindi mo yun makukuha sa AI eh. Yung sining, naramdaman siya, na-experience siya. Para sa comic creator na si AJ Bacar, may mga bagay pa rin hindi kayang gawin ng AI. Yung humor ng Pinoy kasi, hindi siya kaya ng AI eh. Kahit mag-search ka sa ChatGPT or Gemini, o maghihingi ka dyan ng mga humor na story, magbibigay yan, pero parang it's not as funny kapag tao talaga yung nag-isip. Kung sa AI, prompt lang ang kailangan sa paglikha, si AJ, 4 hanggang 8 oras ang ginugugol sa bawat comic page. Magsisimula ka sa conceptualization. Pag na-conceptualize mo na, sa storyboard mo na, ipa-pencil mo na. After mo i-pencil, papabasa mo muna sa peer. Funny ba? Pag pumasa, saka ila-line art, ika-color, final details. Pagkatapos nun, papacheck ulit, okay ba? Bago siya ma-upload. Then I engage sa comment section. Karamihan sa AI-generated images, nabubuo sa pamamagitan ng pag-aaral sa malawak na database ng mga larawan sa internet. Kabilang na iyong likha ng mga artist, kaya issue sa kanila ang copyright. Ayon sa isang AI expert, may mga batas na para maprotektahan at matiyak ang pagkilala sa mga tunay na gumawa nito. Sa ngayon, hindi itinuturing na creator ang AI, kundi kasangkapan lamang. Right now, we are in a transition period where it doesn't look great, but the question becomes, in the future, can AI be one of the tools that is used to create art? AI does not on its own have agency or artistic vision. So, kailangan pa rin ng tao na mag-prompt ng AI para gumawa. So, minsan nga yung joke na lang, pagalingan na lang ba ng prompt? But we shall see, depende sa output. Para sa mga artist, gaya ni Albert at AJ, I believe na people will still go and commission real artists for the reason of the art style, through yung storytelling power ng isang artist, and 3, yung soul na kaya ipasok ng isang tao sa isang obra o likha. Sana in the future, matutunan din nating mas mapahalagahan at mas masuportahan yung mga totoong artist. Sana meron pa ring appreciation saka tunay na suporta sa mga kapwa nating alagad ng sining.